Alam niyo bang hindi pa nagtatagal ang salitang kalayaan sa bokabularyo ng mga Pilipino? Bibihira ang mga taong gumagamit sa salitang ito noong ika-19 na siglo. Ayon kay Rizal, nabasa niya lang ang salitang ito noong 1882 nang isalin ni Marcelo H. del Pilar sa Tagalog ang sanaysay ni Rizal na El Amor Patrio. Kaya, ano ba ito? Totoo ba ang konseptong ito? Alamin natin. Ang kalayaan ay ang kakayahan ng isang tao na mamili at isagawa ang isang kilos. Isa rin daw itong kapangyarihan upang mabuo ng isang tao ang kung ano ang gusto niyang maging at ang kakayahang magdesisyon at buuin ang sarili. Sa madaling sabi, ang kalayaan ay ang kakayahang mag-isip at mamili ng walang humahadlang. Ang pag-iisip at pamimiling ito ang nagbubunsod ng pagsasagawa ng isang kilos. Nagiging masalimuot ngayon ang konsepto ng kalayaan dahil sa kilos na ito. Kailangan kasing suriin ngayon ang nagbunsod ng pagsasagawa ng kilos upang malaman kung malaya ba o hindi ang taong gumawa nito. Lahat ng kilos ay maaaring magbunga ng positibo at negatibong pangyayari. Ano man ang maging bunga nito, itinuturing na pananagutan ito ng taong gumawa ng kilos. Gayunman, ipinapalagay na walang pananagutan ng isang taong hindi kontrolado ang kanyang kilos o kaya ipinwersa lang na gawin ang isang bagay. Dito papasok ang dalawang elemento ng kalayaan, voluntariness at responsibility. Ang voluntariness ay ang kakayahan ng tao na kumilos ayon sa sariling pagpapasya. Samantala, ang responsibility naman ay ang pananagutan na bunga ng ikinilos. Hinuhubog ng dalawang elementong ito ang pananaw natin sa kalayaan. Dahil sa responsibilidad o pananagutan, nililimi natin ang ating ikikilos. Ngunit, alam nyo ba na may konsepto sa filosofiya na tumataliwas sa konsepto ng kalayaan? Ang tawag dito ay determinismo. At ayon dito, ang lahat ng ginagawa ng isang tao ay may dahilan. Ang lahat ng mangyayari sa hinaharap ay bunga ng mga nangyayari ngayon at nangyari noon. Kung gayon, ang lahat ng bagay na mangyayari ay reaksyon lang ng mga naunang pangyayari. Halimbawa, may isang bata na isang araw nang hindi kumakain at gutom na gutom. Nakakita siya ng tinapay na nakadisplay sa isang tindahan. Itinakbo niya ito at kinain. Mali ba ang ginawa niya? Oo. Ngunit may pananagutan ba siya? Wala, ayon sa mga determinist. Para sa kanila, may pananagutan lang siya kung malaya niyang ginawa ang kanyang ginawa. Sa sitwasyong ito, may dahilan ng pagnanakaw niya ng tinapay. Maaaring wala siyang pambayad o di kaya'y hindi na niya matiis ang gutom. Kung sasabihin naman na pwede ring hindi niya nakawin ng tinapay at umalis na lang, itatanong ng determinist kung bakit niya gagawin iyon. Maaaring ikatuwiran na ganoon kasi siya pinalaki ng kanyang magulang. Gayunman, ipinakikita pa rin ito na may dahilan sa likod ng ikinilos niya. Masasabi na nakondisyon siya na ganito ang maging tugon sa gitna ng kagutuman sa halip na magnakaw. Para sa mga determinist, hindi pa rin siya malaya. Dagdagan natin ang kahulugan ng kalayaan. Upang masabing malaya, kailangang kumilos ang isang tao sang-ayon sa sarili niyang pagpapasya. Ayon sa mga determinist, paano matatawag na may sariling pagpapasya ang isang tao kung ang lahat ng ginagawa at gagawin niya ay bunga ng mga naunang pangyayari? Kung gayon, predictable ang ikikilos ng mga tao dahil response lang ito sa naunang pangyayari. Ngunit, posible ba na walang dahilan ang ikinilos o ikikilos ng isang tao? Kung posible, ibig sabihin ay unpredictable ito. Ang tugon dyan, and indeed, when a man's actions seem to us quite unpredictable, when, as we say, there is no knowing what he will do,
We do not look upon him as a moral agent. We look upon him rather as a lunatic. Tama na nga, masakit na sa ulo. Pero ano sa tingin nyo? Malaya ba tayo? Kung gusto nyo pang lumalim ang kaalaman nyo tungkol sa usapin ng kalayaan, maaari nyong basahin ang Chapter 12, Freedom and Necessity, mula sa librong Philosophical Essays ni A.J. Ayer. Libre nyo itong madadownload sa Library Genesis. Kung hindi pa kayo marunong mag-download, panoorin nyo ang video ko sa YouTube tungkol dito.